China, nanggigigil na sa Pilipinas, sabing gano'n mga tol 'no. Ito basahin muna natin yung title 'no, mula rito kay News PH. Naku po, pumalag ng gigigil na China matapos buong mundo nanindigan nasa Pilipinas. PBBM Amerika, Japan. Ang dami ng ang dami na sumusuporta sa Pilipinas, eh. Kaya itong, China, eh, nanggigigil na daw sa Pilipinas. So alamin natin mga tol, panoorin natin 'to at bigyan natin 'to ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Wala na rin naman tayong inihintay na, eh, panoorin na natin 'to. China pala. Nanggigigil na naman sa Pilipinas. Mhm. Nanggigigil din pati sa Japan, guys. Pikon na sila. At ano, di bumisita sa Pilipinas si Fumio Kishida, di ba? Nitong nakaraang weekend. Oo. Ano nangyari? Nagsalita ang propaganda newspaper ng China. Naku. Ito yung sabi nila. Ito yung Global Times. Si Global Times, mga kutsero, lakihan ko yung, Yan. Si Global Times, Ayan, mga Global kutsero, ito Times. yung ni China. Propaganda newspaper. Ang may-ari nito, Chinese Communist Party. Mhm. Si Global Times. Etong sabi, Japan's manipulation of Southeast Asia will exacerbate the division within ASEAN while escalating tensions in the South China Sea region. Sabi. Galit na sila, guys. Promise. Ito sabi, as Prime Minister Fumio Kishida met with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, itong linggo yan, itong nangyari. On Sunday, after concluding his visit to the Philippines and vowed to strengthen security cooperation with Malaysia, experts warned on Sunday that Japan's unilateral manipulation, yan ang tawag. Naku. Minamanipula 'no. Gano'n na lang talaga lagi sila, eh. Amerika, minanipula daw yung, hatol doon sa arbitral ruling, 'di ba? Minamanipula lagi ang sitwasyon. Eto ngayon, Japan, nanggigigil na rin sila mga tol. Minamanipula daw ng Japan. Ay. Unilateral manipulation daw of Southeast Asia will not only exacerbate the divisions within the ASEAN bloc but also escalate tensions in the South China Sea region. Diba? Di nakakabahan, guys, eh. Di nakakabahan, eh. Nanggigigil si China, eh. May papropaganda. Ayan, no? Sila naman sabi niya, minamanipulate daw ng Japan ang mga bansa sa ASEAN. Oh, ginugulo 'no, hahati-hati at pinapataas pa yung tensyon dito sa karagatan ng South China Sea na inaangkin nilang kabuuan. So sila lang ang perpekto mga tol 'no. Sila lang ang matino. Imagine, sa buong Asia, si China lang pala matatalino. Oh, Lahat ng bansa sa Asia, bobo. Oh. Sila lang daw matalino. Kasi namamanipulate tayo, eh. Namamanipulate tayo ng Japan. Mhm. Namamanipulate tayo ng Amerika. Mhm. Kaya lahat kayo bobo. China lang ang mahusay. Tapos sabi, they also confirmed that their countries should accelerate coordination for the use of Japan's new Security Assistance Framework called the Official Security Assistance or OSA. According to Japan's design, the OSA aims to provide defense equipment with the armed forces of the so-called like-minded countries, which in simpler terms is military assistance. Gigigil talaga si China, eh. Expert said, sino kaya experts to, no? Alam mo, itong si Global Times. mahilig siyang mag-drop ng mga ganito, mag-drop ng ganyang words na sabi ng mga eksperto, sabi ng mga Wala naman siyang analyst, sinasabing pangalan. Pero hindi natin alam kung sino yung expert. At gaano sila karami. Sabi, experts said that the first purpose of Kishida's visit to the Philippines and Malaysia is to extend what originally was foreign aid. O dati raw kasi foreign aid ang binibigay. Pero ngayon daw, kasama na ang security capabilities and military modernization capabilities. O, sabi, kasi daw, pakinggan nyo to. Bakit daw ganon? Kasi si Japan daw ay tinutulungan ang Amerika na bumuo ng Asian NATO. Parang hirap yata nun. Asian North Atlantic Treaty Organization. Paano? Saan ang North Atlantic? Siguro Southeast Asian Treaty Organization. So may ganito talagang may ganito talaga ang China. Sabi nga 'di ba, sabi nga dun sa mga balitang napanood na natin itong nakaraan. Pinopondohan nila 'to, malaki ang pondo ng mga 'yan para magpakalat ng disinformation sa buong mundo. Binabaliktad nila ang kwento. Sa ganitong paraan sila lumalaban mga tol. Yung Pilipinas, sinisiraan nila to the point na umabot na sa panahon ni FEM, panahon ni Ferdinand E. Marcos. Nadamay na yon, di ba? Napanood natin yan at na sinasabi ni Mike Abe
'di ba? Tapos eto naman yung pagpunta rito ng bansa ng Japan, minamanipula ang Pilipinas mga tol. Ganon din yung sinasabi nila sa US. So sa lahat ng bansa na tutulong o susuporta sa Pilipinas mga tol ay minamanipula. 'No, puro puro sila gano'n kasi nga sila lang ang matino, 'no? Sila lang ang matalino, sila lang yung tama sa lahat kahit na sila yung number 1 na lumalabag sa international law. Sila yung number 1 na walang respeto sa mga kapitbahay nilang bansa, 'no? Sila yung number 1 na nangungubkob nangaagaw ng mga teritoryong hindi naman kanila. Like for example mga tol dito sa Scarborough, 'di ba? Ang sabi is nasa 594 nautical miles ang layo niyan sa pinakamalapit na isla nila. Biruin mo yung layo nun 594 nautical miles. Eh, sa atin ang ipinaglalaban natin is yung 200 nautical miles lang na na-award sa atin mga tol. Yun lang kasi yung ano natin talagang exclusive economic zone. Biruin mo dahil nga sobrang gusto nila buong South China Sea ay makuha na nila, ganun na kalayo sa kanila yung Scarborough, 'no? 594 nautical miles, lagpas-lagpas na 'yun. Halos 3 ulit na ng 200 nautical miles mga tol, halos 3 ulit na kasi 94, 594 eh. Almost 600 na eh, 'di ba? O sa 3 ulit na ng 200 nautical miles. Ganong kalawak yung sinasakop nila at inaangkin nila mga kapatid, 'di ba? Tapos ngayon etong pagpunta ng mga kaalyado nating bansa ay minamanipula tayo. Gigil na gigil talaga sila 'no? Parang ganon siguro, no? Ito na lang yung pangalan ng expert nila. Ayan, si Da Zhigang, Director of the Institute of Northeast Asian Studies, etc. etc. Isa lang pala. Isa lang pala siya, si Da Zhigang. Kala ko marami. Sabi kasi experts eh. Sabi kasi sabi experts, sabi marami eh. Isa lang pala. Si Da Zhigang lang pala. So, ito yung sinasabi ng China. Si China daw, minamanipulate daw ang mga bansa sa paligid ng ASEAN para labanan si China at makialam sa issue ng Taiwan. Okay. Tapos analysts, ito na naman, analysts. Sino naman tong analyst na to? Isa lang siya, si Wang Gongtao. Marami na naman. Pero Analyst. Pero isa lang siya. Si Wang Gongtao. Talang yun. Analysts said that at present, cooperation between Japan and Malaysia in the field of security is not institutionalized but more of a verbal commitment by Japan to unilaterally promote its relations with ASEAN members, etc. etc. Japan agreed on Friday to provide coastal radar systems worth 600 million yen. Okay, actually nakuha na natin yung isa. At tumatakbo na yung isa. Tapos, during their talks, Kishida and Philippine President Ferdinand Marcos agreed to begin negotiations on a reciprocal access agreement, so ito yung VFA with Japan. At, ayun nga. Sabi, may warning daw. Sabi, the strengthening of military and security cooperation between key ASEAN members such as the Philippines and Malaysia and Japan is likely to undermine some of ASEAN's principles and centrality in regional security cooperation, sabi ni Wang. Kayo nga, ina-undermine Mga nyo buwang. yung territorial integrity ng lahat ng bansa dyan sa may South China Sea. Wala kayong pake. Tama. See? Ito yung sabi ko sa inyo, intellectual dishonesty. Diba? Sisi nila si Japan, sinasabi nila kay Japan na nanggugulo kayo sa ASEAN kasi kinakausap mo ang Pilipinas, kinakausap niyo ang Malaysia para lumaban sa China. Na-undermine nyo yung values and principles ng buong ASEAN. Kayo nga, in-undermine mo yung territorial integrity ng Pilipinas. So hindi lang pala sinungaling 'to mga 'to 'no, hipokrito pa, 'no? Biruin mo ang ginagawa nila mga tol, hindi nila nirerespeto number 1 yung international law. Sabi nga rito ni Coach Jarrett, ina-undermine nyo yung iba't ibang mga bansa dito sa ASEAN mga tol, 'di ba? Tapos ngayon, kapagka andirito sumusuporta ang mga bansa sa kaibigan nilang bansa, nagbibigay sila ng maling pahayag, minamanipula, parang minamanipulate nyo para lumaban 'tong mga bansang 'to sa China, 'di ba? Samantalang kahit hindi kumilos 'tong mga bansang 'to o kahit na hindi halimbawa lumapit ang Japan sa Pilipinas, ang Amerika sa Pilipinas, hindi naman puwedeng habang buhay na lang hindi papalag ang mga inaagawan nila ng teritoryo. Halimbawa ang Pilipinas mga tol, andiyan man ang Japan o US, andiyan man sila o wala, 'di ba? Papalag at papalag ang Pilipinas dahil sa ginagawa ng bansa nila, ng China, 'di ba? Kinukuha lahat ng mga teritoryo kahit na 2016 ruling, arbitral ruling, meron tayo niyan, inaward na sa atin na pawalang bisa na
yung 9-dash line nila nung mga panahon na yun. Ngayon 10-dash line na. Eh pilit pa rin nilang ipinagpipilitan na kanila yung mga teritoryong hindi naman talaga kanila. Biruin mo yung Scarborough, inaangkin nila, yung Ayungin Shoal, yung iba pang mga bahagi ng mga nakakapaloob sa West Philippine Sea, di ba? Hindi natin mamina-minaw, hindi natin ma-explore yung mga langis dyan dahil pinagbabantaan nila tayo. Biruin mong ano nun, kawalang respeto nung mga yon. Tapos ngayon sila yung nagmamalinis, sila yung mabait, no? Grabe mga hipokrito tong mga to eh. In-undermine yung territorial integrity ng Vietnam. In-undermine yung territorial integrity ng Malaysia. Oh, di ba? So ito Pero sa mga South bansang China to Sea, tapos magkakampihan. sabihin nyo, kayo bida. Mhm. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Alam nyo, mga kutsero, ulitin ko lang. Ako, for the most part, I don't agree with, what's his name? Yung mga dilawan na, yung mga dilawan na experts. Pero dito sa aspect na to, medyo I would agree with this. Ito si Jay Matumbakal. Ano yan dilaw yan. For the most part, I don't really agree sa mga sinasabi nila. Pero dito sa punto na to, I would have to say na doon sa parte ng reaksyon ng China, it seems may katotohanan yung sinasabi ni Batumbakal. Ako di ko na tinitignan kung anong kulay ng politika nila eh, di ba? Kasi wala namang problema yung kulay na yan eh. Ang mahalaga rito mga tol, isang bansa lang yung ipinaglalaban, isang teritoryo lang yan eh. Kay kulay green ka, kay kulay pula ka, kay kulay dilaw ka, di ba? Pero kung ang point mo is gusto mong palayasin yung China dito sa West Philippine Sea, eh doon tayo nagkakasundo-sundo mga tol. 'Di ba? Pero kung dilaw ka, pula ka, green ka, 'di ba? Tapos ang gusto mo eh okay lang sa'yo nandiyan ang China, okay lang sa'yo na ginaganyan nila tayo, eh wala kalabang ka, 'di ba? Hindi hindi ka Pinoy. No, but if they see that the Philippines does not stand alone and actually has the support of friends and allies, then it would think twice. Napapanahon ang pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas sa gitna ng pagsulong ng bansa sa sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert na si Professor J. Batumbakal, magandang senyales na nagkakaroon tayo ng kaibigan at kaalyado kaugnay ng usapin natin sa pinagtatalo ng teritoryo at bunsod din ng mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang pagtulong ng Japan na mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito, mangingimi ang China na gumawa ng mga agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Bukod sa Agree. loob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard, magbibigay din ng Tokyo ng coastal surveillance radars sa Philippine Navy. Kauna-una ang bansa ang Pilipinas na makikinabang sa katatatag na official security assistance ng Japan. Kaugnay naman ang napipintong defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang Reciprocal Access Agreement o RAA, makatutulong itong paigtingin ang ating defense capability. China's worst nightmare, from a foreign policy perspective, is to see all of its neighbors joining together against it. I would have to agree. So any Tama. movement that might seem to indicate that is a cause for concern to them and will definitely cause them to pause and recalculate their moves and possibly even change their policy a bit. Suportado ni Senate President Juan Miguel Mixubiri ang isinusulong na Defense Pact sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Yung RAA will allow our interoperability and cross-training between our two forces Itong dalawang to. in times of self-defense, but also in the times of calamity. Kasi pag may RAA na po tayo, talagang yung Japanese armed forces, the self-defense forces, makakapunta po dito pag may calamity na tulad na nangyari sa Yolanda. They can now enter and assist our armed forces and our civil servants in helping our people during times of calamity. Aalamin namin Sa mabuti patok. and we will weigh in on how it can Sa patong aling be beneficial to the Philippines and mutually Yan si Risa Hontiveros, dilaw din yan mga tol. Pero kung ang mga pahayag niya is para sa Pilipinas, like for example gusto niyang pagbayarin ang China dahil nga dun sa pagkasira ng ating mga bahura, eh 'di ba okay tayo dun, 'di ba? Kasi ito talaga mga tol, hindi na natin kailangan pa bumalik doon sa old school na puro kulay ang tinitignan natin, dilaw, pula, green, 'di ba? Kasi mga tol, hindi halimbawa na lang, si Senator Robin hindi naman siya dilaw, 'di ba? Pula yan eh, 'di ba? Pero tignan mo, hindi tayo agree doon sa sinasabi niya. Pero kung dito naman ang mga dilaw naman na nagsasalita, tapos para pumapabor naman sa Pilipinas, agree tayo diyan, 'di ba? Kahit na may bawat isa naman sa kanila may kanya-kanyang mga issue yan, 'di ba? Eto si Panot ayaw natin yun dati, si Pinoy, pero kung makikita mo siya yung gumawa ng siya ang gumawa ng hakbang na iusad itong ating claim dito sa West Philippine Sea. Kasi administrasyon niya yung submit ng
complaint, 'di ba, dito sa dahig. 'Di ba? Hindi naman ibang administrasyon na nag-submit niyan, sila. 'Di ba? Dati ayaw natin si Trillanes pero ayon mismo kay Juan Ponce Enrile o dating Senate President Juan Ponce Enrile, si Trillanes daw ang may gusto na paalisin yung mga China dun, yung mga inchik dun sa West Philippine Sea. Oh, di yung mga ginagawa nila is para din talaga sa bansa natin, 'di ba? Ganon kasi yung mga bayani natin dati. Talagang lumalaban sila para sa mga mananakop, 'di ba? Matatawag mo bang bayani kung wini-welcome mo ang mga mananakop, 'di ba? Kung wini-welcome mo, "Welcome kayo, sige lang sakupin niyo, welcome kayo." Mga bayani ba yung gano'n, 'di ba? beneficial to both countries. Tinututulan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang Siyempre, wala kayong kwenta eh. agreement Ayan. ng Pilipinas at Japan. Ito ay dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nila ng paglabag sa karapatang pantao. Yan na naman Beneficial sila. to both Yun countries. talaga ang hindi natin Tinututulan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang Siyempre, wala kayong kwenta eh. agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ay dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nila ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa Yung kababaihan. sinasabi na yan ni Makabayan Block, it's nothing more than speculative. Speculation lang yan. Walang Puro paglabag sa karapatang pantao. Ano naman pinagsasasabi ng mga yan? Ano pinagsasasabi ng mga yan? Ano paglabag sa karapatang pantao? Puro na lang sila, alam mo yung gumagawa sila ng sarili nilang multo, hindi pa nangyayari pero iniisip na nila tapos magagalit na agad sila. kasiguruan yung sinasabi nila. Ano lang yun? Kwentong barbero lang nila. Actually, I would assume na baka yun pa yung hino-hope nila na magkaroon ng ganong klaseng abuses. Kasi, siyempre, build up sa kanila yun. Alam mo, walang basta pag Makabayan Block, pag member ka ng CPP, NPA, NDF at pinaglalaban mo ang prinsipyo at ideolohiya ng CPP, NPA, NDF, kalaban ka ng bansa. Ano sabi ni Sarah? Kalaban ka ng kapayapaan. Alright mga kapatid, anong masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede kang mag-comment, pwede kang mag-iwan ng iyong opinion sa ibaba sa may comment section. At pwede mong sabihin kung ano ang iyong naiisip na saloobin, opinion, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon hanggang sa muli. Ako nga po pala si Shobal D. Peace out!